habang paparating tayo sa isa sa pinakamalaki na pagsubok ng Pilipinas laban sa mga umaangkin ng ating teritoryo katulad ng China. Ang tensyon ay bumabalot ng mas madilim sa ating bansa at inihahanda ng ating Pangulo ang buong puwersa ng militar para sa pinakamatinding labanan kung sakaling lulusob na ang bansang China sa ating teritoryo. At aasahan natin ang isang napakalaking dragon na aatake sa ating bansa. At gayunpaman, sa pagkakataong ito, umaangal na ang ating bansa na parang isang leon na babanggain at kakalabanin kahit pa ang isang dragon. Ating tignan ang matinding pagsasanay ng isang leon kasama ang agila ng bansang Amerika upang sanayin ang mga militar para mapatumba ang isang napakalaking dragon na China. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isang nakakabinging pagsabog ang lumanig sa baybayin ng Lawag. Mula sa malayo, kitang-kita ang paglipad ng Javelin missiles at malabangungot na putok ng howitzers. Ang mga sundalo ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagpakawala ng kanilang pinakamabigat na sandata upang magpanggap na tila nagtatanggol laban sa isang maritime invasion sa tabi ng South China Sea. Ito ang pinakamalaking pagsasanay militar sa kasaysayan ng balikatan, isang pagtutulungang puwersa ng militar ng United States of America at ang Pilipinas. Habang patuloy ang pagsasanay sa baybayin ng Lawag, tumataas ang tensyon. Nararamdaman ng mga residente ang bigat ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga sunod-sunod na banggaan ng mga barkong Pilipino at ng Chinese Coast Guard ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga tao. Ang China ay patuloy na inaangkin ng halos buong South China Sea sa kabila ng pagtanggi ng isang international na tribunal noong 2016. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, ang tunay na pagsasanay ng militar ay naglalakbay sa hangin. Ang mga sundalo ay patuloy sa pagsasanay sa hilaga at kanlurang baybayin ng Pilipinas malapit sa South China Sea at Taiwan Strait. Kung ating makikita, buong puwersa ang militar sa mga pagsasanay na ito. Sa mga tubig na lagpas sa territorial na limitasyon ng Pilipinas, ang mga pagsasanay ay nagpapatuloy, naghahanda para sa anumang posibleng kaganapan. Ipinapakita rin sa pagsasanay ang mga bagong sandata ng Estados Unidos na maaring ilagay sa Pilipinas sa panahon ng digmaan. Ang Typhoon missile launcher ay unang ipinakita sa Asia Pacific mula sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Kaya nitong maabot ang mga target sa Taiwan kasama ang mga base at infrastruktura ng China sa South China Sea at mainland China. Sa kalagitnaan ng pagsasanay, isang barkong pandigma ng China ang namataan malapit sa Itbayat, ang pinakamalapit na bayan ng Pilipinas sa Taiwan. Ang Philippine Coast Guard ay agad na nagbigay ng babala sa radyo at ang barko ng China ay umalis matapos ang hamon. Sa kabila ng pag-alis ng mga barko, ang takot at kaba ay nananatili sa mga residente. Sa kanlurang isla naman ng Palawan, ginamit ng mga sundalo ang isang hovercraft upang dalhin ang HIMARS missile system malapit sa mga pinagtatalunang lugar sa South China Sea. Ang pag-unlad na ito ay nagpakita ng kahandaan ng dalawang bansa na magtulungan sa harap ng malaking banta, lalong higit ng China. Sa gitna ng mga pagsasanay, ang mga residente ng Ilocos at Cagayan ay nababalot ng takot. Ang gobernador ng Cagayan na si Manuel Mamba ay tahasang tumututol sa pagkakaroon ng base militar ng US sa kanyang lalawigan. Hindi natin kailangang pumili sa pagitan ng dalawa, sabi ni Mamba. Ayaw kong madamay ang aking lalawigan sa isang digmaan na hindi atin. Sa Lawag, pinagbabawalang pumalaot ang mga mangingisda ng mahigit sa 1 linggo dahil sa mga pagsasanay. Ayon kay Arvin Mangrubang,
isang pare sa lawag. Ang utos na ito ay nagdulot ng hanggang $60 bawat araw na pagkalugi sa mga mangingisda o 3,000 pesos na pagkalugi. Ang relief stipend na ibinibigay ay hindi sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya. Habang nagtatapos ang balikatan exercises, nananatiling mataas ang tensyon. Ang mga tao ay nagtataka kung ano ang magiging kinabukasan ng kanilang bansa sa harap ng mga pagsasanay na ito. Ang bawat araw ay nagdadala ng bagong takot at pag-aalala. Ang mga tanong tungkol sa kapayapaan at digmaan ay patuloy na bumabagabag sa isipan ng bawat Pilipino. Habang ang mundo ay nasa gilid ng isang malaking pagbabago, ang mga kilos ng bawat bansa ay maaaring magbunga ng kapayapaan o digmaan. Ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas at Estados Unidos? Paano tutugunan ang China? Sa bawat araw na lumilipas, ang hinaharap ay nagiging mas malinaw ngunit mas nakakatakot. Abangan ang mga susunod na kabanata sa kwentong ito na kailangan nating harapin ng may buong tapang, pag-asa at hindi matitinag na determinasyon sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Roma 12 verse 18. Hanggat maaari, sa inyong makakaya, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Sa gitna ng mga kaguluhan at takot na dala ng mga digmaan at alingas-ngas ng digmaan, tayo ay pinalalahanan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na magsikap tayo na mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Ang talatang ito ay nag-uudyok sa atin na sa kabila ng mga hamon at mga tensyon na dala ng mga internasyonal na labanan, ang ating layunin bilang mga Kristiyano ay ang magtaguyod ng kapayapaan hanggat maaari. Sa pagsasalaysay ng balikatan exercises, makikita natin ang manlalim na paghahanda ng mga bansa para sa digmaan. Ngunit bilang mga individual at bilang isang komunidad, paano tayo makakatulong sa pagtataguyod ng kapayapaan? Sa simpleng pagsusumikap na makisama ng mapayapa sa ating kapwa, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at maraming panalangin na kahit sa gitna ng mga alitan at pagkakaiba, tayo nagiging instrumento ng ating Panginoong Diyos sa paghatid ng kapayapaan sa buong mundo na puno ng kaguluhan. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng mga kaguluhan at alingas-ngas ng digmaan sa aming paligid, tulungan niyo po kaming maging instrumento ng inyong kapayapaan. Bigyan niyo po kami ng lakas at tapang na makisama ng mapayapa sa lahat ng tao, at naway ang iyong kapayapaan ay maghari sa aming mga puso at isipan at manatili ang aming Panginoon Kristo sa aming pagkatao mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.